Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Kayo ay nasa 211 Ministries at tayo ay nasa pangalawang serye ng ating pag-aaral tungkol sa, anong topic natin ngayon? Viral goodness. Ito yung series natin sa Fruit of the Holy Spirit. Nasa pang-anim na tayo. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, and goodness. Bakit viral goodness? Layunin ng Panginoon na ang virus pwede maging positive or negative. Pwede natin gamitin yan as aggressive na dapat instead of pandemic na COVID ang pinag-uusapan, yung goodness ni God ang ating marinig. Kasi the more na puro sakit ang ating naririnig, nakakatakot. So bakit ganyan ang itsura ng ating slogan? Well, once again, babalikan ko for the sake of the first-timers, ang graffiti ito yung mundo na napakarumi na binandalize ng mga tao pero gusto ng Panginoon na maging malinis muli. At ang gusto ng Panginoon na yung kanyang goodness ang makita na kung tayo tulong-tulong, tinawag tayong 211 Ministries para ituro kung ano ang kabutihan ni God rather than sa karumihan at mga kasalanan at kasakitan, kahirapan, karamdaman ng tao. Kaya ito yung naririnig nyo sa series ngayong July, Viral Goodness, the word feed for the month of July. So yung graffiti na yan, dumi lang na yan. So anong purpose nitong ating pinag-uusapan? So ang purpose natin is to study the principle behind the kingdom of God's goodness which only righteous believers can produce. And to understand the reasons why we need to start this ministry small, like a virus. Hindi natin kailangan masyado malaki. Simulan lang natin sa maliit at marami tayong maaabot. Hindi tayo nag-exist na born-again Christian church para lang masabi na meron tayong worship every Sunday, kundi kailangan natin maging viral, maging virus ng kabutihan kasi ang mundo ay pasama na ng pasama. So, balikan lang natin. Ano ba talaga ang fruit of the Holy Spirit? Ito yung fruit of the Holy Spirit, ito yung tinatawag ng iba na promptings or udyok ng banal na espiritu sa ating spirit or sa ating puso para tayo makapaglingkod ng tama. Ngayon, sabi sa Galatians 5:22-23, ayaw gumana, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Kahit anong gawin natin, pag yan ang ginagawa mo, walang batas na nakakasaklaw dyan sa verse na yan. Ngayon, anong pwede nating mapulot dito? Sabi ko nga last week, ang fruit of the Spirit na love, joy, peace, patience ay may kakaibang mga meaning. Pero pagdating sa kindness and goodness, halos magkapareha sila. Pero ang problema, hindi natin sila pwedeng pagsamahin dahil ang Bible, sinulat silang magkahiwalay. At maging sa Old and New Testament, makita nyo, hiwalay lagi yan. Kaya kung ano man ang layunin ng Panginoon, ang kanyang kalooban, aralin natin, dahan-dahanin natin. So, iklaro lang natin, goodness is the foundation for kindness. Goodness is inside. At ang kindness is the outward actions of goodness. Nang ibig sabihin, kapag nakagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ang tawag sa iyo ay meron kang mabuting kalooban. Pero pag may ginawa kang bagay sa isang tao, ang sasabi, ang bait mo naman. So iyan ang kindness. Kind act of kindness or kind act ang ibig sabihin niyan, yung outward manifestation. So goodness is the inner motive, our inner desire, the source of our outward action that manifest in our kindness. Ang totoong mabuti, lalabas yan sa kanyang kabaitan. Pero tandaan natin na ito ay may mga counterfeit din ito, na may mga taong mabait pero hindi talaga mabuti ang loob. Iyon yung mga scammers. Diba? Gumagawa, kung ano mga sinasabi, ang bait naman pala, okay naman pala, pero wala talaga. Sabi ni JR niyan, yan yung mga orokan, mga plastic. So, gagamitin natin kung ano talaga ang sinasabi ng Bible. Daanan natin. So, alam natin, God is good. At siya ang modelo ng ating goodness. Itong pag-uusapan natin, nakapokus lagi kay Jesus. Hindi galing sa goodness ko or goodness ng iba. God's goodness within us is what causes us to be kind. It produces kindness as its result. Yun yung dapat pakiramdaman natin kasi namumunga siya ang banal na espiritu, namumunga, nag-uudyok sa puso natin para tayo makapaglingkod ng tama. At dito sa nakita ko sa pinag-aaralan ko tungkol sa
fruit of the Holy Spirit or bunga ng banal na Espiritu, ito yung nakita ko na kapag sasabayan natin ang movement ng Holy Spirit sa buhay natin, magiging effective tayo sa paglilingkod. Okay? Fruit of goodness, check. Subukan muna natin ha. Bago tayo magtuloy, kasi mayroon tayong last week, kung hindi nyo napanood yung napakinggan ang last week, pwede nyo puntahan ang ating Facebook page na 211 Ministries Mandaluyong. I-check natin. Nararamdaman mo ba kapag si pastor o may nagtuturo ng Bible nang paulit-ulit nagagalit ka, naiinis ka? Si pastor inulit na naman, alam ko na yan. Kasi ang goodness inside is you are being considerate with the new ones. Like ito, mga batang na andito sa harapan ko, mga first-timers sila. Hindi nila alam, wala silang idea na minsan, kapag iyan ang nararamdaman natin, nagiging selfish tayo. Hindi ka magiging effective kapag puro tayo puna, complain, rather than sa udyok ng Holy Spirit na goodness. At balikan pa natin. Di ba fruit of the Holy Spirit, kapag bunga ng banal na Espiritu, may mga buto yan. Di ba? Ito yung non-verbal communication na ito tinatawag natin na sumisigaw ng tahimik, na ang bunga, wala kang makita kundi bunga lang, pero may mga buto yan. Na kapag ang bunga ng kahoy, hindi yan namunga para sa kanya, kundi para sa iba. So itong fruit of the Holy Spirit na goodness ay itatanim natin, ipapatikim natin sa iba nang maranasan nila ganun pala ang kabutihan ng Panginoon. So kapag meron ka ng bunga at ito'y ginagawa mo sa iba, meron ka na bang seeds? Ayan o. Meron ka na bang seedlings? Kasi dapat tutubo ito sa iba kasi ang gusto ng Panginoon, hindi ito namumunga na baog, kundi namumunga ito para mamunga at dumami ang kabutihan sa mundo. Kaya nga iyan tinuro sa atin. Kaya ito, fruit of goodness, check. I-check natin ang ating goodness kung nagagawa natin ito or puro pakabiglang sa atin. Hindi ako naging katulad niyan. Ito nga sinasabi ko sa inyo na pag-aralan ko na ito, bakit ko kailangan ituro pa? Mula nung nagsimula ako magpastor noong 1989, isang Bible pa rin ang hawak ko. At iyon pa rin ang tinuturo ko pa, ulit-ulit. Bakit kailangan ko ulitin? Kasi may mga bago na hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ito yung goodness natin sa kanila. Na kahit alam mo na, kahit alam ko na, hindi ako pwede magreklamo. Kasi may mga bago. By the time, 1989, itong mga baby na ito, hindi pa ito isinilang. Si Grace pa lang ang naandun. So tuloy natin. Kung sakali nag-i-struggle ka maging mabuti or maging mabait sa kapwa mo, huwag mong tularan ang nakikita mo sa YouTube o yung mga tao kasi galit ako dahil ganyan. If you struggle with being kind to others, start by going back to the goodness of God. Kasi kung kokopyahin mo yung kabaitan o kabutihan ng tao, napupundi ang tao. Baka later on, ayaw ko na rin, bakit siya tumigil? Okay? So, sa loob ng July, itong pag-uusapan natin, last week pinag-usapan natin, desire God's goodness. Bakit puro desire yan? Kasi ang goal natin ngayon, oobserbahan natin at panunurin natin, pag-uusapan natin ang kabutihan ng Panginoong Yesus at iyon ang gagayahin natin. At ngayong araw na ito, desire God's compassion, desire God's will to be done, and desire God's kingdom standard sa July 28. So pag-usapan natin ngayon ang series number 2. So, last week pinag-usapan natin, align yourself to the goodness of God. Ngayon ang gagawin natin, apply the goodness of God to your life. Kung ano man ang makita mo ritong goodness of God na nababasa mo, gagayahin natin ito. Uulitin ko sa mga kasama ko ngayon at sa mga nanonood sa FB, kapag hindi mo naintindihan ang intro nitong pinag-uusapan natin, makikita natin na out of context yung pinag-uusapan natin. Hindi kasi natin pag-uusapan what is goodness. Ano ang meaning ng goodness? Kundi ang goodness sa Tagalog na mabuti, ang kabutihan ng Panginoong Hesus, ang kanyang ginawa, gagayahin natin dahil ang sabi niya sa John chapter 14 verse 12, I tell you the truth, if you have faith in me, you can do what I have been doing and you can do even greater things than this because I'm going to the Father. Si Jesus ay nag-stay sa ministry dito sa lupa for only 3 years. 30 years old na siya nagsimula at ipinako siya sa 33. At lahat ng kanyang ministry na sinimulan, ang kanyang example, iniwan niya sa ating mga kamay. Kaya tayo na ngayon na magkakalat ng viral goodness all over the world. Okay, let's go.
Pag pinag-usapan natin ang compassion, ang ibig sabihin lang nito, a love for people. Mahirap mag-minister at mag-serve kapag wala kang pag-ibig sa kapwa. The same katulad sa nag-aasawa, mahirap magpakasal sa isang taong hindi mo mahal. Hindi rin tatagal yan. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 13 verse 4, love is kind, is patient, love is kind. Tingnan nyo itong immediate na two actions ng pag-ibig. Ang pag-ibig na sinasabi sa Bible ay hindi emotion, kundi action. Ang sabi sa 1 Corinthians 13:4, love is patient, matyaga. Love is kind. So makikita nyo, ang synonym ng, hindi na natin pag-uusapan lahat yan, ang synonym or kalintulad na salita ng compassion ay sympathy, concern. Ang ibig sabihin naman ng tenderness ay care at ang kindness ay action ng goodness. Okay, babalikan lang natin, ayusin natin. Bakit desire God's compassion? Kasi ito ang nakita ko at sinasabi sa Bible na napaka-effective natin sa ministry kapag sinundan natin si Jesus Christ dahil ang modelo ni Jesus Christ na ginawa ay para makita natin kung anong effective sa ministry. So, compassion. Desire God's compassion. Alam nyo ba na dahil dito sa compassion, marami tayong makita. God is powerful. Jesus heals. Jesus did miracles. Jesus healed the blind eyes. Alam nyo ba na lahat ng yan, bago lumabas ang power ni Jesus Christ, dito nagsimula ang compassion ay nasa loob. Galing sa loob yan, yung goodness ni God na pag ginawa mo papuntang labas, magiging kabaitan. O isa-isahin natin ha. Kung gusto nyo maging effective na minister or mag-serve sa iba, dapat nauuna ang ating compassion. Yung burden, yung nakikita, yung inuudyok sa iyo ng banal na espiritu. Kasi ang number one ng problema ng tao, bago mag-serve, kung ano ang napupuna natin at makita natin, hindi tayo effective. Nakita mo, yan, kaya ganyan yung mga tao na yan, sasama yan, kaya ganyan, buti na lang sa inyo. Sige, pag-pray natin mga taong ganyan. Ganyan tayo mag-serve. Ganyan tayo mag-minister. Imamarites muna natin. Yan, buti nga sa inyo. Mga walang kwenta. Ganun na, nagkasakit nga. Buti naman, nagkasakit. So anong gagawin natin ngayon? Ipag-pray natin. Hindi tayo effective, pero tingnan nyo si Jesus Christ, ang kanyang example. Number one, healing. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them. Anong kasunod ng compassion? And healed their sick. Alam natin na lahat ng kaharap ni Jesus by this time, may atraso sa Kanya. Lahat ng tao makasalanan, pero dumating si Jesus Christ, ang nakikita niya yung burden, ang kalagayan ng tao. Hindi sinabi ni Jesus, yan, buti nga sa inyo, nagkakasakit kayo, puro kayo sumpa, dahil ayaw niyo sumunod sa akin. Hindi ganun ang Panginoong Hesus. Ang nakita niya ay habag. Awa sa mga tao, kaya He healed their sick. So makita natin kung naghahanap ka ng power at gusto mo mag-serve ng effective, start from the move of the Holy Spirit inside you. Ito yung fruit of the Holy Spirit nang gagaling sa loob na sinasabi niya. Now tandaan natin, pag inuna natin ang puna, yung kritisismo at galit, sama ng loob sa mga tao, hindi mo na maririnig yung tinatawag na still small voice ng Holy Spirit. Yung maliit na tinig, anak Dennis, ipag-pray mo nga yan. Ay Lord, wag na. Buti naman sa Kanya. Di ba? Minsan, sinusumpa pa natin ang tao na nakagawa sa atin ng mali. Sana mamatay na lang. Di ba? Samantalang si Jesus, alam niya may kasalanan tayong lahat. Pero siya pa ang namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Maging ang feeding of the 5,000. Tingnan niyo ito. Bago dumami yung 5 tinapay at 2 isda, hindi doon nagsimula, kundi ang pinapakita ng Panginoon, Jesus called His disciples to Him and said, I have compassion for these people. 3 araw na silang kasama ko. Gutom na ito. Kung pauwi natin, bakang iba sa kanila himatayin. Anong meron tayo dyan? Sa Matthew, ang sabi dyan ay 7 bread and few fish. Pero sabi sa book of Mark, 5 loaves and 2 fish.
So kung alin man ang paano man nila nakita sa vision yan, ang point, nagawa ni Jesus ang mapakain ang 5,000 because of compassion. The good inside na tinitibok ng Holy Spirit sinasabi sa atin. Hindi sinabi, sunod kayo ng sunod kasi sa akin yan, gutom kayo ngayon, mamatay na sana kayo. Di ba ganun tayo, mabilis tayo magsumpa. You cannot be an effective minister by cursing people. Sabi nga ni God, bless and do not curse. And the other one, bakit itong mga bulag, actually marami ito bakit itong mga bulag na ito nakakita? Saan nagsimula ito? Dahil powerful si Jesus? At gusto ko rin ipaalam sa inyo, may nagsasabi ngayon lalo sa YouTube, wala namang healing ngayon, Pastor, paano natin magagawa si Jesus? Iyon ang opinion ng ibang mga church leaders, ng ibang mga nagtuturo ng Bible. Pero si Jesus Christ nung bumaba rito, ang kanyang teaching ay preaching the gospel of the kingdom followed by power demonstration. At yan ang sinasabi niya. Ang sabi ng iba, Pastor Dennis, kung totoo pala na may gift of healing, bakit hindi sila pumunta sa ospital? Narinig niyo na bang ganyan? Si Jesus Christ hindi pumunta sa ospital nung naandito siya. Si Jesus Christ nagmumove by compassion. Nagmumove by burden. By fruit of the Spirit. Yung movement, yung udyok ng banal na Espiritu dito. Kaya sabihin ko sa inyo, pag may kasakay ako ng mga nagpapalimos, alam ko sindikato, pero may move ang Holy Spirit, may udyok, magbibigay ako. Huwag ka magbigay dyan, sindikato yan. Hindi ako nagbibigay dahil sa usapan nila. Kundi may move sa akin ng Holy, i-bless mo yan kasi hindi natin alam. Yan ang huling araw niya para mag-suicide. Kasi alipin siya ng mga sindikato. Pero yung may nagbibigay sa kanya, Lord, gamitin niya man sa masama, basta yung word mo ang masusunod sa buhay ko because I'm following you, Jesus. Look at this. Jesus had compassion on them and touched their eyes. Bago itinouch ni Jesus ang kanilang mga mata, immediately they received their sight and followed Him. Ano kaya kung sinumpa ni Jesus yan? Yan, nabulag kayo. Puro kasi kayo mga, hindi. Walang panunumbat si Jesus Christ. Tayo, ang goodness natin, may panunumbat yung kabaitan natin. Di ba pag napundi tayo, binigyan mo ng candy, mga bata, di ba ganyan? Binigyan nyo mga kaibigan nyo ng candy, ang bait-bait nyo. Tapos bigla kayo inaway. Sana hindi na kita binigyan ng, di ba? Sinusumbat natin ang kabaitan natin. Si Jesus, sumunod ka sa Kanya sa hindi, it's up to you. Basta gagawin niya ang pagiging mabuti sa iyo. Gagawin niya ang kabutihan para maramdaman mo na mahal ka niya, mahal niya tayo. Yan compassion. Yan yung nakita ko na compassion is the same as kindness, the same as goodness na galing sa loob. At kailan natin gagawin ito? Hindi mo may i-apply yan kapag nagsimula ka na. Yan kasi si Nikki, yan, buti na lang sa iyo. Di ba? Lagi tayong ganyan. So, kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Kung ang pakikinggan mo, ang emotion, ang galit mo, hindi mo maririnig ang still small voice ng Holy Spirit. Look at this. Ang leprosy parang kasalanan. Don't pray for healing. Ang sabi ni God, speak cleansing. Filled with compassion. Tingnan mo si Jesus Christ, itong mga lepers na ito, makasalanan ito. Punong-puno ng sumpa. At of course, violator sa mga standard ni God. Pero ang makita mo si Jesus nung nakasalubong niya, filled with compassion, punong-puno ng habag. Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing, He said, be clean. Immediately the leprosy left him and he was cured. So anong pinag-uusapan natin dito? Iyan na naman ang sinasabi sa Bible. Nagmumove si Jesus, hindi ng kanyang galit sa kanilang kasalanan, kundi dahil sa goodness inside of Him. Yung dead raised to life. So pwede ba natin gawin ito? Ang encouragement ko lang sa inyo, isang pastor natin sa Masbate, ganito, may pinag-pray 3 months ago, nabuhay. So pwede pala mangyari yan, kaya lang hindi ibig sabihin, kung nakakabuhay pala kay pastor, punta kayo sa punerarya. Uulitin ko sa inyo, if God is moving you to pray for that, may compassion, may goodness to do that, then try to do it. Hindi ito si Lazarus. Ito ay yung binatilyo na namatay at ang nanay niya ay byuda. When the Lord saw her, yung nanay, his heart went out. Ano yung went out? So parang sasabog ang puso ni Jesus. Isang byuda na umiiyak at ito ay nasa kabaong na nakapapunta na ito sa sementeryo. To her and said, don't cry. Kailang medyo mahirap ito May nasalubong kayong patay at mayroong ililibing na, nasa karo na. Grace, sabi na God sa iyo, Grace, pag-pray mo yan. Lord naman, paparahin ko ba yung karo? Umaandar na yan
Then he went up and touched the coffin. Hinawakan niya yung kabaong. Hindi yung patay. Si Lazarus nakalibing na, di ba? 4 days. Ito hinawakan ng kabaong, and those carrying it stood. Tigil muna kayo, tigil. Pagpipray ko lang. Anong sasabihin ng tao, Ate Laura, sa'yo? Sira ulo tong taong ito. Pagpipray ang kabaong. He said, young man, I say to you, tayo! Yan o, sinigawan ni Jesus Christ. Ano nangyari? The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Nabuhay. Saan nagsimula ito? Magaling si Jesus magbuhay? Pumupunta dapat siya sa mga sementeryo para mabuhay ang patay? No. Coming from the inside. Compassion. Bakit ang prayers natin hindi effective? Simple lang, babalikan ko. May pinagpipray tayo na may sakit. Kasi nauna, yan kasi, engot-engot ka kasi. Sabi ko sa iyo, huwag ka magpabasa ng ulan. Halika, pag-pray kita. Kita mo, nauna ng emotion mo una. Paunahin mo si God sa buhay mo. Ito yung pinapakita sa atin dito. Hindi ko ay sinisisi kung anong ginagawa ninyo. Kino-correct natin kung paano tayo maging effective minister for the glory of God. Lagi nating tatandang kahit gaano karumi ng ginagawa ng kasama natin, ang goal natin yung graffiti or angas or dumi, kasalanan, karamdaman nila, matulungan natin. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ, God forgave you. So kung pinatawad tayo ni God, nagtanim siya ng kabutihan para umani din sa atin. And lastly, compassion, the driving force of prayer, missions, and missionaries. Bakit ang mga missions, ang missionaries, buhay na buhay? Anong ginagawa nila? Ito yung birth, yung compassion, ang pinagmulan ng evangelism, discipleship, and church planting. Tingnan natin. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Anong nangyari? When he saw the crowds, he had compassion. Sa dami-dami ng tao, iyan na naman. Yung parang puputok ang dibdib ni Jesus. Actually, other word for that is burden. Minsan nararamdaman natin, mga pangit ng mga engot ng mga tao, tutulungan. Pakinggan mo si God, may sinasabi siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pag-uusapan natin yung ginawa ni Jesus. Kasi kung tayo lang, makita mo lang, pag binanggit lang sa iyo, Grace, Jeng, yung pangalan ng tao, ay, kilala ko na yan. Ito ay, lalo mga kapitbahay natin, di ba? Isang mention mo lang sa kanila, sa halip na may pag-pray mo, ang dami mo naalala. Nung 1995, nung 2005, anak ko, ugali niya. Pero si Jesus, when he saw the crowd, he had compassion on them. O sa ating mga kasama sa bahay, asawa natin, mga anak natin, minsan, ang dami na nating pagkakaalam sa kanila. Kaya, maya mo nga yan. Untog ko pa yan sa pader. Hindi nga ganyan. Because they were harassed and helpless. Kaya nga sila harass ni Satan, helpless like sheep without a shepherd. So, anong ginawa ni Jesus? Then he said to his disciples, itong inutos niya sa disciples, at tayo, if we're followers of Jesus, ganito rin ang sinasabi niya sa atin. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore to send out workers into the harvest field. Anong sinasabi ni Jesus nung makita niya yung compassion? O ito naman ang share ko sa inyo. Kasi 3 years lang ako magmi-minister. Pray. So yung driving force ng isang tao para mag-serve kay God is to pray. Kaya nga, number 1 is prayer. The more compassion or love in our hearts for lost humanity, the more we will pray. The more na makita mo ang sama-sama ng ugali makasama mo sa bahay, the more you will pray kapag si Lord, ang Holy Spirit ang pakikinggan mo. Pero pag emotion mo ang pakikinggan mo, later on na-stroke ka na. Ikaw pang naunang namatay. Number 1 na nasasaktan tayo sa loob ng ating tahanan. Huwag na muna tayong lumabas sa loob ng tahanan. Kaya, kailan mo huling ipinalangin ang mga kamag-anak mo? Anak mo or asawa mo, kailan mo sila huling pinag-pray? Hindi, nainis ako eh. Yung ulam mo na hotdog, inagaw pa sa'yo. Inagawan ka pa ng ulam. Ipagpipray ko ba yan? Still compassion. Ang tao, the more na makita mo ang puso ni God sa kanila, you will pray for them. And the driving force for missions and missionaries, ang evangelism, making disciples in church planting, para sa lost humanity is a result of overflowing fruit of goodness and the hearts of willing disciples. Kapag nakita mo ang ginagawa ni Jesus, gagawin mo rin ito at magugulat ka, napaka-effective mo na minister. Huwag muna puna, huwag muna criticism. Kahit kilala mo siya, kahit alam mo siya, kahit alam, sanggano yan, sugapa yan, ang sasama ng tao, alam natin yan. Alam ni Lord yan.
Kaya nga, lahat tayo papunta sa impyerno kung hindi tayo niligtas ni Jesus. Alam niya lahat ang kasalubong niya, ang sasama ng taong ito. Pero si Jesus Christ, sabi niya, as the Lord of the harvest. Kaya yung driving force ng aking desire to pray for people, kung bakit ako nagpapastor, 36 years na ako nagpapastor. At yan pa rin ang bumubukal sa dibdib ko, goodness ni God. Makarating sa inyo. Paulit-ulit itong sinasabi ko. Ang iba sa inyo naiinis na, pero uulitin ko pa rin dahil hindi pa naman ako kinukuha ni God. Hindi naman pwede ako magdagdag sa Bible. Yung pa rin naman ang laman. So anong pinapakita nito sa atin dito? Jesus is a good example. Kaya kung nahirapan ka, babalikan ko lang. Kung nag-struggle ka maging mabait, mabuti sa kapwa mo, balikan mo lang ang burden na binigay sa iyo. Yan ang calling natin. At ngayon for our application questions. Para sa atin, ano ang narinig mo sa Holy Spirit? Dito sa 211 Ministries, allowed magsalita ang Holy Spirit. Kung may narinig ka, bahala ka na lang. Desire God's compassion. And number 2 question, para sa ating pag-uwi, alalahanin mo lang ito. Kung meron kang camera, pakipicturean mo na lang, ano ang nasa puso mo ngayon? Compassion to obey God or yung passion ng iyong galit para bumawi sa may mga atraso sa iyo? Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, salamat dahil sa sobra naming kakulitan, sa sama ng aming mga ugali, still, lagi mong sinasabi, magmumodelo ka, ipapakita mo sa amin kung papaano maglingkod na mayroong pag-ibig. At ito ay nanggagaling sa banal na espiritu na ang bunga nito, ang udyok sa aming puso't isipan, ay pwedeng maging effective na ministry sa mga taong nahihirapan na sa buhay. Sa halip na i-bless, Panginoon, ang mga tao ay pinahihirapan. Dalangin ko, Panginoon, sa aming napag-usapan, I pray, Father God, for your heart na maramdaman namin. At higit sa lahat, Lord, bless our desire to follow and obey the goodness that is the fruit of the Holy Spirit and help us, God, to be compassionate to people kung saan nais mo kaming gamitin. I'm lifting up to you each and everyone. Sa mga kasama namin sa aming mga bisita, hindi naman palagi sila naandito. I just pray, dear God, i-bless mo rin sila na maging blessing sa kanilang makakasalubong, sa kanilang tahanan, sa kalsada. At sa bawat isa sa amin, I just pray kung sino man sa amin ang may karamdaman, layunin mo ang maramdaman. Hindi po namin sila kina-curse. Kung sila man ay makasalanan, ang aming dalangin, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon, makabawi, muli makapaglingkod sa iyo, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Sino man sa amin ang magulo ang relasyon sa tahanan, I just pray, Father God, for healing. I just pray, Father God, for restoration. But most of all, God, show up to their family. Lord, I speak blessing, healing in life to each and every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon.